Magandang umaga sa mga kaibigan natin dyan, lalo na sa mga taga-suporta ni Sir Francis Leo Marcos. Ano nga bang totoong pangalan ni Sir Francis Leo Marcos? Nagsasabing Norman Mangusin. Norman Mangusin alias Francisco or aka Francis Leo Marcos. Ito ang nabasa ko sa Facebook kanina, kahapon yata ito niya pinost, galing kay John Arseniox. Ito po yon. Babasahin natin isa-isa tungkol kay Sir Francis Leo Marcos. Ito yung chat niya, yung post niya sa wall niya. Grabe no, 2007 pa pala nagsimula ang budol-budol ni King na to. 13 fucking years, walang kulong. Gamit ang pangalan na Francis Leo Marcos, hindi niya totoong pangalan. Ginamit lang niya para sa Operation Budol-Budol, number Norman Bangkay, number FLM. Yan, basahin niyo mga kaibigan. Hindi po galing sa akin yan. Pinost lang at pinakita ko lang sa inyo. At mabasa din ni Sir Francis Leo Marcos at siya na yung bahala. Ayan, nabalita sa TV dati mga 1 to 2 years ata na namimigay daw ng yaman ang Marcos family. Grupo pala ni Francis Leo, utak doon. Ayun. Nagdatingan ng mga tao, pagdating ng mga pobre, wala pala putyas. Yun ang sabi niya. Siya pala may pakana nun. Mukhang may dilawan din pala nasa likod nito, malaking sindikato. Number Karma, walang forever. Ganito ang sistema sa Davao na to. Pinalabas ng mga sindikato na namimigay daw ng 450,000 ang pamilyang Marcos, pero may membership fee na 350 pesos at 50 naman sa ID. Ganyan na ganyan ang kwento ng mga nabiktima sa pagpunta nila na wala namang palang binigay ang mga biktima, payong naiasahan sa membership fee. Ito mga kaibigan, may mga link dito patunay na peke ang gold na binibenta daw ni Sir Leo Marcos. Bubuksan ko yung link. Ito yung Facebook link. Ayan. Ayan. Sabi naman ni John, galing din yan kay John Arseniox. Sino man ito, hindi po siya kilala. Nakita ko lang ito sa Walcott kaya binidyohan ko para makita ni Sir Francis Leo Marcos at ikaw na yung bahalang humusga sa kanila, sir. Babasahin ko ito. Ayan po. Idol, lilinawin ko lang, sinabi mo na ikaw ay namimili ng gold sa Arangke at pinapagawa mong gold bars. Okay, nandun na tayo, pero yung hawak mo sa picture, may nakaukit na Sumatra. Means ang Sumatra ay mga code numbers at nakuha yan ng mga treasure hunters. Meaning ang Sumatra ay exclusive lang. So ang tanong, bakit yung hawak mong gold bar ay pinatatakan mo ng Sumatra? Di ba bawal sa batas ang copy na hindi sa'yo? Kaya mo ginawa yan dahil may motibo ka ba? Di ba? Pinalalabas mo na may minahan ka o nagpo-possess ka ng maraming gold bars. Pinakapalan mo yan at nilagari sa harapan ng biktima mo para nga hindi mahalata na puro tanso ang loob. Wala ka kamong kaso. Hinga, tawagan mo yung fiskal na ginaganso mo at siya mismo tumanggi na pinalabasan ka ng warrant of arrest. Binalik mo yung pera kaya ka nakalaya. Hoy, wag mo kaming guyuin mo. Yung code number ng gold bar mo hindi nag-i-exist, engot. Yan po ang post sa wall ni John Arseniox tungkol kay Sir Francis Leo Marcos. Nakita po dyan na may hawak si Sir Francis Leo Marcos. Pangalan niya ay Norman A. Mangusin. Yan po yung mga gold bar. Kayo na pong magbasa at pakita natin sa kay Sir Francis Leo Marcos. Yan ang mga comment. Basahin natin yung isang comment. Isa lang kasi napakadami itong ano. Not a big deal for us. For the important is he will help for
people this time of pandemic. God bless. Balik tayo sa link. May mga link pa kasi. Ito, unang binasa natin yung nagpapatunay na peke ang gold bar ni Sir Francis Leo Marcos. Ito pa isang link. Bubuksan natin para alam natin saan galing. Ito galing kay Primo Onipa. Noong April 12 niya pinost. Anak ng tinapa, FYI, panoorin muna yung video bago mag-comment para hindi matatawag na bobo. Mayaman daw siya at totoo daw ang ginto na hawak niya, pero sa sobrang bigat ay isang kamay lang. Kwento po mga fans mong bugok. Ayan, basahin nyo na lang po yan. Ang haba-haba eh. Fake foundation ginagamit sa casino, bahay nagre-renta lang, tumakas sa Green Meadows, kotse hindi sa kanya. Sa live niya, alam na alam niya yung mga slot machine at magkano kasi ang totoo at sinabi ko. Ang dami mong binantaan ang buhay para manahimik, anak ka ni Judas Hestas Barabas. Ayun po. Lahat ng kakampi kay Budol King ay tanga at bobo. Ayan, kung isa ka nag-comment na. Ayan ko. Ayan po. Ito po yung video na ayan, huwag natin panoorin ng kwentang video yan. Ito si Sir Francis Leo Marcos. Ayan. Quote, two quote selling fake gold bars. Wala naman yata pangalan ni Sir Francis dyan. Hindi ko mabasa ang lit-lit. Ayan, yun sa kanya. Ito. On Francis Leo Marcos, Imelda to NBI, may I request your office to investigate Francis Leo Marcos for using my family's name to collect unauthorized campaign donation and sell fake gold certificates. Yan ang post ni. Galing pa rin yan kay Primo Onipa. Mababasa natin yan. Meron din na kay Imelda mamaya. Yan, meron din ditong tabloids, newspaper Monday, April 6, 2020, sa Inquirer po yan. Yan, basahin nyo na lang po mamaya, hanapin nyo. Ano to? Okay, punta tayo sa ibang link. Ayan. Mayor ng Ramon Isabela tumanggap ng lupa mula sa land grabbing issue umano ni Norman. Inamin niya ni Mayor at anak niyang tumanggap ng lupa. Suhol, may video yan sa wall ni Joe. Sino to? Jair. Ayan. JR pala. Ay nako. JR Balico, ayan. Pinapakita ko sino-sino nag-post para hindi nyo nakamalan na ako yung nagpo-post. Galing po to sa mga taong hindi ko kilala lang po. Pinapakita ko lang para malaman ni Sir Francis na merong mga taong naninira sa kanya at siya na pong bahala. Babasahin lang natin. Isa na namang patotoo. May puso pa ba kayong mga namumuno sa Ramon Isabela? Mayor Jesus Ladaran, kung totoo man ito, dapat tayo at buong pamilya mo ay binibitay sa harap ng mga kababayan nyo. Unanimous concerned citizens. Hindi ko kilala sino to si JR Balico. Yan yung mga niya kay Sir Francis. Sir taga Ramon Isabela, hindi ko mabasa. Ayan na, mamaya na. Yan po. Sino yan? Si JR. JR daw yung ni Sir Francis Leo Marcos. Ayan. Ayan. Yung sinasabing land grabbing na tumanggap sa Ramon Isabela ng lupa mula sa land grabbing issue umano ni Norman or aka Francis Leo Marcos. Yan po. Click nyo yung mga link na inaano ko dyan.
Gonzales Post, ito naman yung Gonzales Post, may link po ito. Jack Gonzales na nagpapanggap na isang Marcos. Ayan, yung link sa video. Ayan. Ayan. Basahin natin. Join date, May 2016. Angry manloloko sa Mindanao, Peking Marcos, Francis Leo Antonio Marcos. Narinig na ba ang pangalan ito? Nahuli kamakailan itong tao na to na may kasong estapa dahil nabuking na ang kalokohan niya. Kasalukuyang nagtatago, certified manggaganso, nagpapanggap na Marcos, anak daw siya ni Ferdinand Marcos kay Remedios Antonio. Pero ang tunay niyang pangalan ay Norman Mangusin. Buking na ang panloloko niya. Sinimulan ko ang thread na ito upang makalap pa ng parehong karanasan sa mga nakakabasa nito. Kung ikaw ay naloko niya, din ng milyon ang niloko sa pamilya namin. Optical mission daw. Minaldas ang pera namin sa sugal. Ginagamit ang walang malay na si Bongbong. Ayan, may upload pa dito yung kay Bongbong. Picture niya. Sabi ng mga nagko-comment, magbasa din tayo ng comment. Inggit lang kayo. Kung masama siyang tao, hindi siya magpapakita sa social media. Grabe namang tao ngayon. Masama ka or mabuti, masama ka pa rin. Ayan, mga comment na sumusuporta kay Sir Francis Leo Marcos. Balik tayo sa link para malaman natin kung anong pinagpo-post nila. Ito yung gold na dalawang nahuli nagtitinda or nagbebenta ng fake gold bar. Yan, sa Philippine Star. Two caught selling fake gold bar. This article was published in 2008. Two persons were arrested for allegedly selling a fake gold bar for a former overseas Filipino worker, OFW, in an entrapment operation at mall in Malate, Manila. 2008 pa yan, Malate, Manila, Thursday, 2008. Chief Inspector Dominador Aribal Jr., Chief of the Manila Police District Criminal Investigation and Detection Unit, CIDU, identified the suspect as Danilo Santos, 45, and Rudy Ortega, 38, both of Davao City. Recovered by suspect were gold-colored bar with markings AU Sumatra SN 3822-4773 and 2 bundles of fake money topped with genuine 500 bills. Ako, hindi ko nababasahin yan lahat. Balik na tayo sa mga link. Ayan. Ito naman isang link mula kay Thinking Pinoy Foss. Imelda to NBI. Babasahin natin yung mga akusasyon kay Sir Francis Leo Marcos. Ayan. Yung kanina po yan, ito, Thinking Pinoy. Kanina po yan, nakita nyo yung kay Imelda. Imelda to NBI. Investigate Francis Leo Marcos. Several readers have been asking me to contact a certain Francis Leo Marcos who I have never heard of before. Hence, I did a background check and source within the NBI provided me with a letter sent by Marcos family, matriarchs, and former First Lady Imelda Marcos. In that 8 July 2019 letter, Mrs. Marcos asked the National Bureau of Investigation, NBI, to investigate Francis Leo Marcos and several other personalities for fraudulent practices. Mrs. Marcos requested NBI Director Dante Giran to investigate Francis Leo Marcos and 4 others after the received continued disturbing reports that Francis Leo was using the Marcos family name to collect unauthorized campaign donation, selling of fake gold certificates, and using photographs and films, video coverage to associate themselves with her and her family for unauthorized, unscrupulous business practice. For a copy of the said letter, please refer to the first comment on this post. It's up to you guys if you will wanna support
this guy, but I'd rather not associate with him to avoid possible trouble. So, wag niyo akong kulitin na tawagan yan. Yan po ang ano ni Imelda Marcos. Yan. Magbasa tayo ng comment. Ituloy lang kung anong merong kaso, wag lang nating pigilang tumulong. Tama. Mabait naman si Sir Leo Marcos. Huwag na natin siyang anuhin. Kung anong merong kaso ng nakaraan siya, wala na tayong pakialam dun. Sana makita to ni Sir Francis Leo Marcos, ma-actionan niya. Basta balik tayo sa mga link. Ito isang link ay DNA challenge. Bubuksan natin to. Ayan. Galing ito sa kay Bongbong, Vice President Bongbong Marcos. Bakit naging Vice President Bongbong Marcos Community? Sandali, babasahin natin. Challenge for impostor Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. We appreciate very much your humanitarian efforts and for having a good heart to help the poor in times of pandemic. However, you are claiming the link audio below that your father is the late great President Ferdinand Marcos Sr. with your mother Remedios Antonio. If that is so, then it's not your fault if your father is a Marcos. It is your right and you don't need to hide your real identity from the public. However, name and birth certificate can be changed. The only way to prove it if we have a siblings DNA match. Correct. So our challenge for you, we should undergo sibling DNA test that we can see if we match as half siblings. Related siblings or not related are all since your biological fathers, Gilbert Mangusin. You accept our challenge or remain Norman Mangusin. Either way, you can still continue your humanitarian effort with no hidden agenda in 2022. Ayan. Please share our challenge and forward to Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Thanks. Note, listen carefully to the link audio below of Norman Mangusin. Here are some of the transcripts that destroyed the name of Marcos, Imelda, and the Romualdez. He said, they stole the Marcos name that's supposed to be mine, Norman Mangusin. He said his mother, Remedios Antonio, is supposed to be the wife of Ferdinand Marcos Sr. and not Imelda Marcos. Ayan. He said his grandfather, Isabelo Antonio, will pay 1 box of gold bars to kill the Romualdez up to 3rd degree because of the Romualdez blackmailed Ferdinand Marcos Sr. for Imelda. He said Imelda wants the Miss Manila badly that she lured sexually Ferdinand Marcos Sr. and Arsenio Lacson to win the title. Norman Mangusin said that he is the son of Ferdinand Marcos Sr. with his mother, Remedios Antonio, and his birth certificate was signed by Pacifico Marcos. Plus more, we will protect the name of Marcos Ferdinand Marcos Sr., Bongbong Marcos, and Amy Marcos from any possible exploitation for personal gains, especially when 2020 election is approaching. Yan po. Here's the leaked audio of Norman Mangusin with his delusional own story that destroyed the name Marcos, Imelda Marcos, and Romualdez. Panoorin natin yung video. Binasa ko lang po ito. May mga link, ipapanood ko po sa inyo. Tap natin to mute. Ayan, proof na ginagamit ang pangalang Marcos para sa panloloko. Ang totoong pagkatao ni Norman Mangusin. Galing po yan kay Bagong Lipunan. Ay, ipakita ko lang yun sa inyo. Yan po yung kung gusto nyo makita yung video. Ito si Bagong Lipunan, proof na ginamit ang pangalang Marcos para manloko. Ang totoong pagkatao ni Norman Mangusin. Yan po. Yan po ang link. YouTube, watch, ito po, may screenshot nyo, panoorin nyo ulit yung video ko mamaya. Another link video for Norman Mangusin showing his
ecolo, uh, egotistical nature and downgrading. Ito, downgrading FEM and BBM, Testament of a Delusional Impostor. Yan po yung mga link. Tap to mute. Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Yan. Mangusin and I am Francis Leo Marcos. Yan po. Kung sino po ako ngayon, yan po ay dahilan sa aking nanay, sa aking ina. Inamin niya na siya si Norman Mangusin. Inspired sa mga mabubuting gawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sabi ng nanay ko, ikaw yan. Yan ang gusto kong pangalan mo eh. So ano ang gagawin ko? May kasalanan ho ba ako doon? Yan. Pinahanap ko nga ako kung may record nga yung Norman Mangusin ng kasamaan. Wala naman yung criminal na ginawa eh. Tanong ako sa abogado ko, I am Norman Mangusin and Francis Marcos is the same person. May problema ba? Sabi ho ng abogado ko, wala. Tama. Uulitin ko po. Ako po si Francis Leo Marcos. Kung sino po ako ngayon, nanay ko po ang may gawa. Hindi naman ho ako nagpunta para gawan mo nga ako ng ID na Francis Marcos. Ay hindi ho. Hindi ko ho ginawa yun. Nahihirapan ho ako eh. Magmula nung nagkaisip ako, kung sasabihin ko na lang na sino ka, Francis Marcos, kaano-ano mo yung Pangulo? Mali ko ho dyan. Kaano-ano mo yung Pangulo? Mali ko ho dyan. In the country of Philippines is not totalitarianism but a democracy. Ipinanganak lang mas matalino kay Ferdinand Marcos. Ayun. Yan. Alam mo ba, nag-uusap kami, Diyos ko naman, sabi lagi ng nanay niya, ano ka ba naman, you are the namesake, tignan mo naman yung pinsan mo, bata-bata pa, alakas kalahati. Ano ka ba naman, you are the namesake, tignan mo naman yung pinsan mo, bata-bata pa, alakas kalahati. Si Imelda nagsasabi, si Imelda nagsasabi, si Imelda Yan, na panood nyo yung video na yan. Ayan. Inamin niya na siya si Norman Mangusin, aka alias Francis Leo Marcos, ay iisa lamang. Meron pa tayong mga link. Basahan natin. Yan. Ang dami mga kaibigan, hindi ko matapos ano ito. Sana mabasa ni Sir Francis Leo. Sino mang nagpo-post nito at makikilala niya at haharapin niya yung mga akusasyon. Ayan. New notice not picked up by mainstream media, Mindanao Daily News. Meron pa dito. Norman Mangusin information pics and original sources. Yan. Ano ito? I-click natin. Mga screenshot. Disclaimer. Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos is not Marcos. Not related to our Marcos clan. Also the Marcoses don't solicit any donation from any website or foundation. Volunteer Against Poverty Foundation website is run by Norman Mangusin by capitalizing the name of Marcos to solicit big foreign funding. The above challenge is a joke because it is no need to anymore. Norman Mangusin is a Marcos impostor. He is using the name Marcos to gain attention, followers, and for his personal political agenda in 2022. The real challenge to his unexpecting blind followers, why not ask him to use his real name, Norman Mangusin, and continue his social media campaign with Norman Mangusin Mahirap Challenge. And yun po. Please read our post carefully in our About
info before reacting. Ito, we are BBM relatives and we are just informing in behalf of the Marcos clan and Romualdez clan that Norman Mangusin is a Marcos impostor. Inside, we are calling him a different nickname, much worse than a impostor. You have been warned already by our nephew Sandro and Jolo, but you want to remain blind sheep. The Marcoses should like to just ignore this Marcos impostor and they don't want to waste time go to the level with Norman Mangusin. But since Norman Mangusin started a social media campaign in the middle of the lockdown, his audio and video leaked out by his friend. We can't tolerate him anymore exploiting the name Marcos and we should go down to his level that all of blind sheep can understand. This Norman Mangusin is dangerous. He is master of disguise what he tells to the public. He's different from what he really harbors inside as what you can see in a leaked audio and video exposing his real character, egotistical maniac, and pathological liar. Oh, hindi po sa akin yung post yan ha, yun sa kanila yan. This is what happened. Norman Mangusin had failed to run for senator before but he was disqualified because he was underage. Now he is 40 years old and qualified. He started his social media campaign in the middle of the pandemic lockdown. He is what his idea. Francis Leo Marcos Mayaman Challenge or FLM fever as anatogies against the rich to get sympathy from poor people.